Ayan, magandang hapon po. Baka mawawala-wala tayo. Hindi ko pa alam, kanina pa mahina yung internet natin. Ayan, pero sana po ay maayos kasi walang tigil talaga yung ulan. Mahina po yung internet namin at saka, ayan, di nag-open ang patay, close na natin yan. So, yan, September 6, 2024 po. Pasensya na hindi natin alam kung ano mangyayari kalagitan, pero hallelujah! Jesus name, ngayon pa lang sawayin na natin po ang gawa ng kaaway. Bagamat walang tigil po ang ulan. Yan. At hindi na ako makakabati ng happy birthday dahil hindi po nabubuksan ng Facebook. Ayaw siya mag-work. Yan. So, purin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat po sa oras na to, sa araw na to, September 6, 2024, Panginoon. Ngayon na ay araw ng Biyernes. Salamat po sapagkat muli na makapagbulay kami na yung mga salita, na yung mga katotohanan. Panginoon, patuloy ang ulan. Dakilang Diyos, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na Lord, may ingat sa iyong mga anak. Hallelujah. Salamat po sapagkat Ikaw ang patuloy ang aming kanlungan. Ikaw ang aming pag-asa sa mga panahon ngayon na mahirap ang buhay. Maraming kalamidad, maraming mga uncertain events, Panginoon. Ngunit alam namin na You are in control of everything. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, maging o Diyos ang pagbubulay namin ng iyong mga salita. Ito o Diyos ay dumating na may makalakit na kapangyarihan, Panginoon, sa aming mga viewers o Diyos, na muli amin na iyo silang paalalahanan, buksan mo kanilang puso, ang kanilang mga isip, nawa o Diyos ay maintindihan nila ang iyong mga salita. Hallelujah, salamat po, pinupuri ka namin, in Jesus' name, amen. Ayan po, so, hindi ako makabati ng happy birthday. Kasi ayaw magbukas po yung Facebook, yung nag-open pero siya, napaka-slow. So, isang nakita ko nasa taas. Yan, happy birthday po kay Pastor April Lucena. At yun nga, sa lahat ng mga may birthday, happy birthday po sa inyong lahat. May God bless you. Yan po, ano man ang nasa ng puso nyo, ang Diyos po ang maglaan sa inyo. At ingatan kayo lagi ng Panginoon, bigayan kayo ng makalangit na karunungan. Yan, mula sa Diyos, of course, makalangit, diba? At ang inyong sambayanan, pagpalain po. Yan, at ano man nasa na puso nyo, ang Diyos po ang maglalaan. Panampalatayan po natin. Yan, sa lahat po na may birthday ngayon, enjoy your day, and God bless all of you po. Yan, lakas ang buti na lang malakas yung boses ko, no? Kasi dire-diretso po ang ulan. So, purin po ang Panginoon. At ngayon po ay bilisan natin. Okay po. Thank you pala. Thank you to all the people sharing my reels, my videos. Salamat po talaga. God bless all of you. Sa lahat na nagsusupport sa akin. Salamat po. Yun nga. I may not reciprocate yung mga yung pag-like nyo, pag-share. But rest assured na yung pagtitake po talaga sa inyo ay talagang galing po sa puso. Ano po? So, God bless po sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Glory to God. At ngayon po ay, yung kahapon kasi, hindi ko maalala yung diba? So, lang natin, yung 3 pagluhod po sa church. Purin po, Panginoon. Yun ay, unang pagluhod, yung pong forgiveness, at saka yung, pagpapasalamat po. Forgiveness, because we told you, I shared yesterday that in the church, always I'm telling this, that in the church, by the grace of God, we have, during the Lord's Day, we have the 3 times we are kneeling down. The first one is kneeling for forgiveness and thanks, ba yan? Basta salamat. Diyan po. Being thankful to God for all those things that God is showering to us, and asking for forgiveness for the whole week that we made sin, all those wrongdoings that we did, no po. So,
That is the first one. And then the second one, yung nga, our tithes and offering, something like the Thanksgiving. We offer our tithes, we offer our offerings to God. That is the second one. And the third one, pagtatalaga po. Yan. So, una, pagpapasalamat, paghingi ng patawad po. At pangalawa, yung pagpapasalamat, ayun nga, ganun na rin. Yung ating po mga kaloob po. At yung pagkakaloob. So, yung pangatlo, na hindi ko maisip-isip, pagtatalaga. Yan po. So, pagtatalaga, meaning dedication. That, at least every week, you are trying your best, you're dedicating yourself to God, to, of course, something like you will promise to God that you will change yourself for the better. You will not do those things that is not pleasing to God. And yun po, yun nga, pagtatalaga, yung pangatlo, di ba, na hindi ko maisip kahapon. So, by the grace of God, ayan nga. And today, I mean not, eka lang. Because yesterday, eto po, ang gagawin ko na lang today is parang na lang, kasi may mga hindi ako, parang i-clear lang ako today. Yan po. Kaya yung title ng aking, yung topic ko ngayon, parang continuation or parang in relation to what I explained yesterday. Our topic yesterday was do not walk in darkness if you can walk in the light po. So I just parang continuation yan, or in relation from what I shared yesterday. And our topic for today, my title is Our Body as a Temple of God. Glory to God po. So I just add something from what I explained yesterday. And yesterday, this one, I shared this verse, 1 John 5:7-8. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. Wala na pala yung English lang. So, I took the English one. So, those, asa na ba? For there are three that bear witness in heaven, Father, the Word. So, Father, God, and then the Word is Jesus Christ and the Holy Spirit. So, and these three are one, and the one sa lupa po. And there are three that bear witness on earth, nagpapatotoo sa lupa, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. And those three, yan po, of course, I told you, pag mali ako, kinokorek ako ng Panginoon. Actually, hindi naman mali, parang baka lang naguluhan ko sa explanation po. So, mas paliliwanagan nga natin. Kasi, yun ang gusto natin na ang pag-share ko po sa inyo ng salita ng Diyos ay mas malinaw pa sa sikat na araw na po. Sana nga gano'n na po. So, purihin po ang Panginoon. Hinahapon na kagad tayo. Bakit ba ako nagmamadali? Ganyan ako. Parang labas kagad. Na po. So, yung tatlo na yan. The water, the blood, and the Spirit are all Jesus Christ po. So, yan ay ang Panginoong Jesus po. At para mas, sa atin yung, because in the church, by the grace of God, everything, parang that we explain should be accompanied by the Bible verse po, by the Word of God. Kailangan pag meron kang explain or something, kailangan merong pagpapatunay ng salita ng Diyos po. Ano po? So, pasensya na kayo. Ako na lang nag-aayos sa sarili ko. So, kung ano-ano na lang. Anyways po. So, yung the Spirit, ang Spiritu, ang tubig, at ang dugo, yan po ay si Jesus Christ din po, ha?
So, kaya sabi ko, di ba, pag ako'y nagla-live, nire-review ko rin po. At kahapon nga, sabi ko, parang may mali ako nasabi. Actually, hindi naman mali. Ano naman lang din, pero baka kayo naguluhan. No po. So, yung tatlo na yan, ay Panginoong Jesus. No po. Sabi dito sa John 4:13 to 14, New International Version. Humingi ako. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." At kinuha ko po yan sa Tagalog. Sa 1:4:30 to 14, sa Magandang Balita, Biblia. Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanyang buhay na walang hanggan." Glory to God. So, ito po, itong ano na to, ito yung sa Samaritana po. Yan na, yung sa kumbaga, nanghihingi ng tubig ang, tama ba yun, yung Panginoong Jesus, yan po. Doon sa isang Samaritana, sa ano kasi, bawal makipag-usap, sa Samaritana, ang mga Hudyo. Yan po ang ano sa, parang sa Jerusalem ba, yan po. So, hindi ano. And, asa na ba? Ito. So, in John 4:21 to 24, so, yun po ay, di ba, yung water. New International Version. "Woman," Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers Father seeks. God is a Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Yan po. So, that's why we told that in the earth, because Jesus came in the earth, right? On the earth, yan po. So, when Jesus came, He is a spirit po, yan. Di ba, spirit po ang Panginoon, na yung nagdalawang, ano ba yun, nagdalang tao, si Maria, espiritu po yung pinag-aan niya, yung pinagbubuntis niya, no po. So, kaya yung sinabi ko nga, ang Panginoong Jesus, rin yun, yung sa lupa po, lahat yun, ang espiritu, asa na ba? Yan nga, witness on earth, the spirit, the water, and the blood, yan po ay si Jesus Christ. So, glory to God po. And Leviticus, ito, I add this one, actually parang additional lang, I add this one because it, parang, it has something to do with the blood. Okay, so for us people, because before I shared, that the food, you know, we can eat, everything we can eat, but this one, we cannot eat. Okay po. So, these are prohibited by God. So, glory to God. Pagod ako. Wait lang. In Leviticus 17:10 to 14, New International Version, I will set my face against any Israelite or any foreigner residing among them who eats blood, and I will cut them off from the people, for the life of a creature is in the blood,
and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Therefore I say to the Israelites, none of you may eat blood, nor may any foreigner residing among you eat blood. Any Israelite or any foreigner, sobra na yata itong ano ko. Okay po, diretso pa rin pala. Any Israelite or any foreigner residing, hanggang pala 14. So, among you who hunts any animal or bird that may be eaten must drain out the blood and cover it with earth. Because the life of every creature is its blood. That is why I have said to the Israelites, you must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is its blood. Anyone who eats it must be cut off. Glory to God. Saglit po, pahinga tayo. Sa Tagalog po, kinuha natin, Magandang Balita Biblia. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa inyong buhay. Kaya nga hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Parang kulang yung aking ano dito. Ayan, kulang po yung ating ano dyan, na hanggang 12 lang na ano ko. Bakit nga ba kulang siya? Okay po, hindi ko na malaman bakit kulang. Anyways, so yung Leviticus 17, tataas tayo, 10 to 14. So for us people, because we can eat anything, right? Unlike for some other faith, like they have prohibited some kinds of food, but in the church, what we cannot eat, or for us, is the blood. Yan. So because blood, bakit parang doble-doble to? Because we are purchased by the blood of Jesus Christ. Yan po, na tayo binili sa dugo ng Panginoon, at ang dugo kasi, yan ang bumubuhay po sa tao, 'di ba? So kaya ang dugo ay hindi dapat kainin. Diyan nanggagaling yung buhay. Pag naubusan ka ng dugo, syempre mamamatay ka, wala, or sasalina ka ng dugo, no po? So purihin po ang Panginoon. In Acts 20:28, English Standard Version, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Gawa 20:28 po, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay itinilaga kayong mga tagapangasiwa ng banal na espiritu upang pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sarili niyang dugo. Glory to God. So, we are purchased by the blood of Jesus. That's why we should not eat the blood. And the blood, as we said, the blood is very important for every creation, because the blood is where our life, parang pag nawala yung, if we lost the blood, of course we lost also our life, no po? So glory to God. And we are bought at a price by the blood of Jesus Christ. In 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not on your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. And
That's why my title is Our Body as a Temple of God. And in 1 Corinthians 3:16 to 17, New International Version, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. And diretsuhin ko na po. I will just continue. Romans 12:1, New International Version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Glory to God. And, yun nga, our body is a living sacrifice. That's why, when we go to, we should go to church personally po. That is why that ourselves, our body, is the one looking by God to be offered to Him. That is the number one. If you do not have anything to offer, we can offer ourselves. We can go to church because most of the people, diba, because of their business, because of so many things that they are doing, ang dami nilang ginagawa, hindi na sila nakakapag-church. At napaka-importante na ang ating pong sarili ang ialay natin sa Panginoon. Kaya nga, 'di ba in Hebrews 10:25 na tayo nga ay wala sa outline ko. Magpaalalahanan po. Yung Lord's Day na pagka araw ng Linggo, ito po ay araw ng Diyos na tayo po ay dapat nasa church. Yan. Hinahanap po tayo ng Panginoon. No po, glory to God. And especially these days that we know that this is the end time. So, glory to God po. And, of course, this is your true and proper worship, our body as a living sacrifice in Matthew 6:22 to 23. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Kinuha ko rin po yan sa Tagalog. Matthew 6:22 to 23. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. And if you remember, I have shared one verse. Actually, I took this verse. I took only in Tagalog. In Matthew 15:14 po. Hayaan nyo sila, mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay, sa kapwa niya bulag, pareho silang mahulog sa hukay. That is why we are in that verse in Matthew 6:22 to 23. He is saying that it's been said here that if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? That's why we are always reminding or sharing you that it is very important to be in the right faith po. Yan. To be in the true faith. Because if you will be lost, yan, you will, you will not find the right faith that God, the Church of God. So, you will be lost. That's why, in Matthew 15:14, diba,
if a blind will carry the blind, they will fall into pit, 'di ba? You are blind or somebody invite you which is also blind, so both of you will fall into pit. Na po, kayo ay mahulog sa hukay pagka bulag na siya, bulag ka pa, eh di talagang mapapahamak po kayo na po. At malapit na ako matapos. Ay, ano lang pala to. Okay, Tagalog rin pala. Nabulag na ako. Ayan po, Tagalog rin pala to, mga taga-Korinto 15:44. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. So, meaning that if you died, of course, that is the body on this earth, that you will be buried. But you have also the body, the eternal life, eternal body po, yan, immortal body. That's why we are always, parang ano nga, yung resurrection. So, if you died with Christ, you will be, ano ba yung mabubuhay? Mabubuhay ka kasama ni Kristo. So, same like Christ that there is a resurrection for those people who receive Jesus Christ as their Lord and Savior. So, when the rapture comes, those people who died with Christ, they will be the one first resurrected po. Yan. So, una sila palang mararapture, sorry. So, una sila mararapture and then yung mga buhay. Yan. So, sana ano pa tayo ng buhay. Di ba po? So, glory to God. Kaya, yung sinasabi natin na tumamgak ka, pagbuhay ka. Kasi pagpatay, hindi makakatanggap po ang patay. Kailangan buhay ka, natatanggap ka sa Panginoon. Hindi yung sinasabi na marami na wala ng paghihirap. Yan po. Kasi pag hindi ka nakatanggap, talagang may paghihirap kasi may paghuhukom. At yung nga po, pag ikaw ay syempre hindi nakapasa sa standard na Panginoon, yan, marami kang kasalanan ginawa, hindi ka nakapagsisi. Habang buhay ka, 'di ba? Yung nga, ang Diyos po ay may parusa. At yun yung eternal punishment, no? So, that's why we are encouraging, we are trying our best in the church by the grace of God to invite you to accept salvation while we can. Yan. Because, end time, we are in the end times and we really don't know, nobody knows when Jesus Christ will come. Only the Father knows po. Yan, ang tamang Diyos Ama lang nakakaalam. Kaya, habang may liwanag po na tayo ay tumanggap na po ng kaligtasan. No po? Dahil mahirap na yung ngayon sa Lucas 16, parang 12 yata. 12, 19 to 23 or 19 to 30. Lazaro at saka yung mayaman. Diba? Na yung mayaman, walang ginawa, kundi mapayaman. Ano po? Yan. At yung si Lazaro, syempre, nasa, yun nga, kay Amang Abraham, dahil siya nga ay, yun ang best friend ni Jesus Christ, no po. Yan. So, yung pinababalik niya nga yung, si Lazaro, para sa 5 kapatid niya, di ba? Yan. So, and ganun nga, sabi ko nga sa inyo, na pag hindi nakinig, kagaya nung mayaman, wala rin po. Yan. That's why, by the grace of God, God send people to preach the gospel, to preach the word of God, so that 1 Timothy 2:4, many people will receive salvation and many people will know the truth po. Glory to God. In 1 Corinthians 12:27, New International Version, now you are the body of Christ and each one of you is part of it. So, the church of Christ is the body of Christ. The church is the body. The church is the body of Christ. And
of course, yung Christ is the head nga po. That's why there is the marriage supper of the Lamb. Yan. Yung iglesia ng Panginoon. No po. So, glory to God. Na tayo po ay, kung ikaw tatanggap sa Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos, John 1:12, and ikaw po ay kabahagi na sa iglesia ng Panginoon. Yan. Hindi ikaw ang maglalagay sa sarili mo. Ang Diyos ang maglalagay. Kaya nga po marami ang tinatawag, konti ang pinili. Yan. Tawag pa rin ang tawag ang Panginoon. Kaya lang nga, yung mga tao, abala. Yan, abala sa problema, pagpapayaman, abala sa kung ano-ano. Na po. At hindi nila napapansin, ang kalangan nila, yan sinasabi natin na ang success sa Panginoon ay hindi kayamanan. Ang success sa Panginoon ay yung eternal life po. Ang matanggap mo si Kristo, ang ikaw ay maging banal sa kanyang harapan, yan po, at ikaw ay yung lumakad ng kabanalan, na matuwid, gawin mo kalooban ng Panginoon, sumunod ka sa utos ng Diyos, makasama ka sa rapture. Yan po yung sa buhay na walang hanggan. Yan ang success po sa Panginoon. Taliwa sa success ng sanlibutan na marami kang kotse, ang gamit talaga nun, ng marami kang sasakyan, marami kang bahay, ikaw ay para tumulong po sa gawain ng Diyos. Ayan, at ikaw ay tumulong sa mga nangangailangan. Yun ang purpose talaga. That's why God has given us talents, gifts, so that we can use. We should use properly. If we are gifted with to be a business-minded person, if you are gifted to be whatever gifts we have, all of us have so many talents that we should, God gave to us, and we should use it properly. Yan po. So, yung kayamanan, ang ano talaga nun, may tamang paggamit. Yan, hindi para bumili ka ng bumili, dahil, yung may parable din po yan, yung sa, yung sa kamalig, na marami na siya na harvest, tapos nga ay, kailangan niya ng patibag, yung sabi niya, pwedeng mga 1 to 2 years, hindi ako magtatrabaho. So, ipapag-give ako tong isang kamalig ko, at magpapatayo yata siya ng bago, yan, malaki. At, sabi nga ng Panginoon, hindi mo ba alam na ngayong gabi rin ay babawiin kita ng buhay? So, kanino kaya mapapapunta yung mga kayamanan? Yan. Diba? Kaya marami nagkakaaway-away, magkamag-anak dahil sa kayamanan. Na po. So, purihin po ang Panginoon. Alam mo, share ko lang po sa inyo na kahapon, eto nakakatawa talaga. Meron ako napanood yan. Diba meron ngayong hinahanap na pugante nga. Yan po. At merong isang content creator na nag-share. Meron yung pugante na pala yun, yung grupo nila. Meron silang Lord's Prayer. Yan. Pero kasi nga siya yung appointed son. So, yung Lord's Prayer ay may kumbaga, mo dun sa pero natatawa na lang talaga ako, na talagang kakaiba yung mga tao ngayon. Yan po. So, talaga yung Lord's Prayer niya, para talaga sa kanya na siya yung Diyos. At ito nga ay, lahat ng ginagawa po natin, na ikaw ay binabastos mo ang pangalan ng Panginoon, yan po ay talagang may katapusan po lahat. Yan, kaya sabi ko nga, baka pag nahanap yung rapture na, diba? So, pag nahuli na siya, magra-rapture na, kaya po tayo ay, tumanggap na po tayo sa Panginoon. Dahil
sobrang nagmamadali na po ang panahon. Yan. Na kung ano po yung plano ng Diyos, kahit ayaw mo tumanggap, di ba? Ang plano ng Diyos ay plano ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng makipag laban sa Panginoon. Na gusto ko pa dito sa lupa kasi maraming masarap na pagkain, maraming ano. So, kaaway mo ang Panginoon pag ganun po ang nangyari, di ba? Yan, dahil ang sanlibutan, ayan po ay kaaway ng Diyos. No po. So, yan nga, kaya sana po ay, alam naman natin, maraming tao, kaya siguro ayaw tumanggap ng kaligtasan dahil gusto nila, gusto pa namin sa lupa masarap sa lupa Yan. Pero pag yung nga nangyayari po na dumating po ang Panginoon at hindi kayo nakasama, di ba? Wala na kayong lupang sasabihin mong masarap sa lupa. Yan po. Kaya yung mga yung mga abala pa sa mga panlupang buhay or mga panlupang kasaganaan, kung ano man yan, ay talagang hindi natin alam, nawakabagan po sila ng Panginoon. No po, yun ang natin, dalangin natin sa kanila. Yan, at tayo po ay madali na tumanggap na kaligtasan. Kahapon, napanood ko yung yung, parang ko yung One World Religion yata, yun, hindi ko na matandaan po. Kasi nga ay, mas madalas nakahiga ako So, tsaka sa dami na news, di ba? So, at eto nga, mayroon lang ako nakitang comment dito sa may nabasa kasi ako sa YouTube, po. Dati siyang member ng ng pananampalataya po na yon. Taga-Hong Kong siya, 9 years po akong member niya. Minsan nasabi niya na kung may doubt daw sila sa kanya ay tanong namin sa Diyos kung sino talaga siya. So, sabi niya dito, so ako po, dahil nga sincere ako sa paghahanap sa kalooban ng Diyos, one night, tinanong ko Panginoon, sabi ko, sino nga ba, Lord, yung pugante na yon? At merong malakas na hangin na pumunta po sa kanyang kwarto at merong demonyo na nagpakita and devil appeared. At grabe ang takot ko noon. Nanalangin ako at biglang nawala ang demonyo. Mula noon, dahan-dahan ko na binuksan ng Diyos ang aking puso. Purihin po ang Panginoon. Yan, dati raw siyang member ng pananampalataya na yon. At sabi nga kasi daw ay, kung kayo ay nagdududa sa akin na ako ang anak ng Diyos, yan. Ano ba sabi niya? Ay biglang itanong niya raw sa Diyos. Palagi niya na. Yan po. So, tayo po ay paulit-ulit sinasabi. Yung konting pag-isip natin ng kahit seconds na masama po or nangungutya sa Diyos, sa mga naglilingkod po sa Panginoon, yan, ng tapat syempre. Talagang walang pagkukunwari po. Yan po lahat ay may katampatang paruso po sa Panginoon. No po. So, ang Biblia, ang Bible, ang Word of God, ay talagang makapangyarihan po. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang salita niya ay makapangyarihan. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat isip. Kahit ako, ayan, na minsan sabi ko, para pag ako, Lord, baka may marami na ako nasabing or naisip na masama. Alam mo yun, kayo, minsan matulog nila para wala kaisipin. Pero, yung nga po, alam na ng Diyos ang ating puso. No po, yan. At lahat nga, kahit sa hindi ko paggaling ganyan, although, sobrang nagtitipid kasi ako sa mga ko ba, ewan ko ba, hindi kasi maubos na naman, mahal po ang aking mga gamot, yan. Hindi naman gamot, cream po. Yan, so, kaya, tayo po ay, yung hanapin mo, Panginoon, kung ikaw ay nagdududa pa, lumapit ka lang sa Diyos, at ang Diyos po sasagot, yan. At saka yung huwag na tayong mag-antay. Baka po kakaantay natin ay lalo pa tayong maiwanan, 'di ba?
dating ang Panginoon na parang magnanakaw po. Yan, wala nakakalam, tanging ang Diyos ang mangalang. At kung ikaw ay ayaw kasi ng Diyos na nag-aalinlangan. Yan po, galit ang Diyos sa nag-aalinlangan. 'Di ba? So patuloy ka ba, marami kang pinapakinggan pero naputa ka pa rin sa mali. Yun, baka mali yung puso mo or ayun nga, yung kanina yung mata. Kaya kailangan maliwanag yung mata natin, 'di ba? Kasi baka tayo mapahamak, maputa tayo sa kapahamakan po. Yan. Pagka ikaw ang may nagyayaya sa'yo, tanong mo rin sa Panginoon. Kunyari ako, nagsasalita, 'di ba? Eh gusto mo tanong mo sa Panginoon, 'di ba po? Dahil ako nga nung ako ay yung sabi ko nasa bago pa lang sa church, nagtanong ako sa Diyos. Lord, sabi mo ito tunay na pananampalataya, ganyan ba't di mo ko pinapagtanggol or ano, 'di ba? Eh kakatapos nga lang ng ano sa akin yung naakusahan ako ng hindi totoo. Tapos, yung nga, ayokong umaten ng evangelistic, pero may nagpadala. O, di ba yung sagot ng Diyos? Sumasagot po ang Diyos. Basta makita niya yung puso mo talaga tunay na nagtatanong, naghahanap, sasagot siya sa'yo. Ano po, purihin po ang Panginoon, tayo pumanalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga oras na to, Lord, na muli, naghahayag ka, O Diyos, na may mga katotohanan. Panginoon, na salamat sa maikiling pagbubulay na yung mga salita. O Diyos, salamat sa kalakasang binigay mo sa iyong abang lingkod. Salamat po sa iyong mga biyaya, pagpapala, pag-iingat. Panginoon, nawa o Diyos, patigilin mo ang ulan. Ama, bagamat alam namin na meron kang layunin, o Diyos, sa lahat ng ito. Ngunit talangin namin, Panginoon, lalo tigit sa mga aming kababayan, mga anak mo na nasasalada ng bagyo, na punong-puno na ang tubig sa kanilang lugar, O Diyos. Lord, tulungan mo sila, ingatan mo sila, Panginoon, lalo tigit sa mga bata, mga matatanda, lalo tigit sa mga nawawala ng bahay, wala masilungan. Dakilang Diyos, abutin mo sila na yung mahabang kamay. Hallelujah! Ikaw rin po ang humipo sa mga may kakayanan tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, patuloy na pag-ulan, mga lindol, O Diyos, nawa na ma-share nila sa mga nangangailangan ang kanilang mga kayamanan. Hallelujah! Salamat, Ama, sa mga oras na to. Patuloy kang magbabangon pa ng mga lalaki at babae, O Diyos, na maglilingkod sa iyo ng tapat. Patuloy na hahanapin ang iyong mukha, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga katotohanan. Paglaanan mo kami ng aming mga pangangailangan, Panginoon, mapapinansyal man yan, kalakasan, kalusugan, karunungan, Panginoon, pag-iingat. Lord, Ikaw ang Diyos na kailangan namin. Ikaw ang Diyos na makakatulong po sa amin. Hallelujah. Salamat po. Abutin mo ang aming mga kaibigan na sila, O Diyos, sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Bigyan mo sila ng pagmamadali na makatanggap ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Muli, sa araw ng bukas ay maging malakas ang iyong abang lingkod upang makapagbahagi na yung mga salita at na yung mga katotohanan. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Ingatan mo ang bawat isa, ang aking buong sambayanan, O Diyos. Patuloy naming hanapin ang iyong mukha, ang iyong katiwiran. Lumakad kami sa daang matuwid, ang daan ni Kristo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and glory to God. Salamat po and see you all tomorrow. Magla-live po ako. Glory to God.